The health department logs an increase of over 80% in dengue cases in the country. The agency says there were over 340,000 cases of dengue recorded from January to November. That's way higher compared to the 188,000 cases reported during the same period in 2023. There were fewer deaths, though, at more than 800 or 0.26 case fatality rate. This is attributed to people seeking early consultation and hospitals doing better at case management. Tumaas yung cases pero at least mababa yung mga fatalities. And yun nga, di ba sinasabi natin, kada tag-ulan talaga yung wet season dito sa ating bansa. Dalawang factor tumataas naman. talaga yung cases. Correct, oo. Dahil sa mga, syempre, yung mga naiipon na tubig, pero sa estero, tsaka stagnant water. Pero dalawa lang naman ang nagko-contribute sa mga fatalities dyan. It's either you get the dengue hemorrhagic fever. Because hindi nagpa-check up agad. No, yung dengue hemorrhagic fever is yung isang variant ng dengue na talagang nag-i-inflame yung mga organs. Internal bleeding yun. Internal bleeding siya. Minsan kahit naagapan yon, may mga cases na hindi talaga kinakaya. But number two, yung key dyan is after 3 days daw of fever. Yung fever. Check mo na agad. Check ka na kaagad. May mga test na sometimes kahit hindi na nagpapakita ka agad yung rashes, di ba? Nagpapakita ka agad. Kasi yung mga the old school way of doing it before na tinuturo sa atin ng mga doctors, titignan yung stomach, titignan yung arm. May mga red rashes. May certain blotches kasi yan sa arms mo, nakikita ka agad. Yun, pero is ang key lang sa dengue kasi walang gamot dyan, di ba? That's just hydration. Yes, kaya minsan, swero agad, di ba? Swero agad para yung blood hindi daw lumalapot. Oo. Di ba may mga na-interview din tayo dito sa brunch, even before pa, na talagang dun sa mga areas nila, pagdating talaga ng June or July, talagang tumataas yung cases. Kaya May pa lang, nagpapalinis na sila. Kagad. Ng even yung mga parks, pinapalinisan. Kasi, syempre, sa bahay, alam mo, ikaw pwede mo pagsabihan yung may-ari ng bahay. Sige, linisin mo yung bahay mo. Make sure na walang mga stagnant water dun sa tabi-tabi ng bahay mo. But pa rin sa mga parks din, di ba, importante, na-check din yan. Tsaka they can check out yung mga local sanitizing companies or mga pest control. Yung may dengue fogging sila Yes. may dengue fogging sila. Infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante is now on the line. Good morning, Doc. Welcome to Brunch. Hi, Diego and Angela. Good morning. Okay, Doc. Alam naman natin this is a perennial problem, no? But we have, based on numbers, no? 80% increase in dengue cases this year. Why do you think tumataas siya? Does it have something to do with the frequent raining? Yes, Diego, no. Isa yan sa mga factors during mga rainy season. Yung behavior ng lamok, na bubulabog kasi yan sila during the rainy season. No? They go to places to the point na mataas yung density ng lamok sa urban area because of that particular dynamic, no, behavior ng lamok. And that's why every after mga rainy season, talagang mataas. Expected yan tataas ang mga dengue. And that's the problem. Even ngayon, dito sa San Lazaro, tumataas din ang kaso namin. Mga bata, even mga adults, dengue. No? So, that's always something na in a tropical country like the Philippines, Indonesia, no, yun yung mga top 3 cases. Mataas talagang dengue. Yeah, Doc, I'd like to follow, before we move on to Angel, I'd like to follow that up. No? Kasi madaming mga old folks tales about paano ba yung dengue mosquito nabubuhay. Is it true, Doc, na mas gusto nila ang stagnant, clean water para mag-thrive sila? Yes, correct. At saka, Diego, hindi lang stagnant water, ha? Makikita mo sa mga puno, yung mga tubig na No, it doesn't mean na kailangan mo makikita yung tubig na para mumuga sila. You'll be surprised na yung mga halaman na mga konting tubig lang sa mga gilid-gilid. That's where they can also thrive. No, kasi ang akala kasi natin may stagnant water na talagang yan ang No, hindi. Mga maliliit na mga tubig maski sa tansan, no, yung mga gulong sa mga bahay. Okay. There, they can thrive on those type of water na environment na medyo basa. Doc, dito sa report natin earlier, no, na nabasa po namin, mas maraming cases daw this year, pero konti lang yung fatalities. Your thoughts on that? Mas marami na po ba ngayon na nagpapa-check up? Doc? Yes, magandang yan, senyales yan. Kasi when we had
year to year na taas ang dengue, ang palagi nating advocacy niyan, early consultation Right. for warning signs. No, meron nga kasi tayong tinatawag ng mga dengue warning signs, no? So before the warning signs, dapat papunta na sila sa mga health center. Pangalawa niyan, ang mga health center din, meron na rin capability to diagnose dengue because of that NS1 test, no? So, sa level pa lang nila, malalaman na nila kung sino yung nagka-dengue, tapos bibigyan ng abiso yan. And that's why, pag dumarating sa hospital, yun yung mga talagang severe na community. Oh, Doc, tanong ko lang kasi I've seen several dengue kits sa mga pharmacies, ano? So, okay ba yun? Kunyari ako, gusto ko magpa-check or i-check ko muna bago ako pumunta ng doktor. Is that okay to buy muna dengue kits? Okay din yung mga ganong available na mga dengue kit kasi unang-una, ano naman yan approved ng FDA yan, no? Ang importante lang dyan, when you have that parang behavior na magpa-test ka, edi isama mo na rin yung behavior na pag meron ka ng kit, whether it's positive or negative, patingin pa rin tayo ng doktor para lang masuri ng kumpleto. Yes, Doc, I'd like to go back in konti about yung fatality na bumababa, no? Does it also have something to do with siguro yung nagkakasakit ng dengue hindi nakukuha yung hemorrhagic fever type ng dengue? Hindi yan, Diego, kasi ang dengue hemorrhagic type of fever, usually talagang lahat ng dengue merong possibility that will go into the dengue hemorrhagic, no? Right. But there are certain population na high risk lang talaga, kagaya ng mga bata, no? Yung less than 2 years old, yun yung mga high risk. Yung may mga comorbidities, no? May mga risk kaya yung obesity, pregnant, no? Yun yung mga high risk for mga hemorrhagic. At saka yung mga edad na rin, ito yung mga selected population. Pero pag healthy ka, then less likely na mag-dengue hemorrhagic. But alam mo, meron rin tayong mga ganang pasyente. Healthy, wala lahat comorbidity, no? Pero nagka-dengue hemorrhagic, severe, namatay. So, kaya ang ano ko dito, huwag tayong mapante, a simple dengue can still go into dengue. Oo. Pero Doc, sa tingin niyo po ba, ano pa rin po yung mga dapat natin gawin? Kasi until now, hirap pa rin tayo pababain yung cases ng dengue sa ating bansa. Every year, ito yung nagiging report natin pag ganito mga klaseng panahon. Well, ang una talaga niyan is aside from the environment, no, makontrol natin itong mga lamok, paglilinis ng mga environment natin, mga kapaligiran. I think for me, Diego, Angela, don't tarami, I think it's high time also that we must consider having the dengue vaccine. Kasi importante talaga yan. Ang ibang bansa may mga bakuna ng ganyan para lang isa yan sa mga hakbang na ma-lessen natin ang vulnerability at severity ng dengue kung magka-dengue ka man because of the vaccine. Pero ano pong dapat gawin natin? Kasi nagkaroon po ng negative connotation ng dengue vaccine, specifically itong Dengvaxia years ago. Well, tama ka dyan. Pero alam mo, ang mga bakuna ngayon, talagang ganun naman talaga yan na meron pa rin mga negative. Even COVID nga, may mga ayaw magpabakuna, no? But in a population na mataas ang dengue, whether there are those negative, but nandun pa rin yung mga positive kung bakit maganda ang bakuna, no? So, it's a matter of public awareness, education, no? Ganun naman talaga yan Kasi hindi naman tayo pwedeng we're just being backward because of those mga negative at saka hindi na tayo magpapabakuna, no? Tataas ang dengue natin. And Doc, once and for all, no, ano ba talaga ang warning signs ng dengue from a regular fever? Kasi madaming mga viewers natin, tsaka mga tao sa those who get fever, akala nila it's just a regular fever lang, di na ako magpapa-check up, di na kailangan. Pero when do you need to go to the hospital? Ano yung signs? Okay, so ganito 'yun. Pag meron kang dengue, ang pinaka-most common symptom is lagnat, no? Now, once you're diagnosed with dengue, ang palagi namin sinasabi niya, watch out for the warning signs. Ano yung warning signs? Number 1, nagsusuka. Number 2, persistent yung sakit sa ulo. Number 3, yung pagsasakit ng tiyan. Okay? Number 4, nahihilo. Tapos nawalang malay, no? So, naninilaw. Yun yung mga warning signs na tinitingnan natin. Pero Doc, if you have dengue, can this be resolved at home or you really need to be in the hospital?
Very good question, Diego. Because there are patients na kailangan lang i-admit pag mayroong warning signs. Pero pag wala kang warning signs, lagnat lang and then kumakain ka naman, umiinom ng tubig, pwede ka pa rin sa bahay. Okay. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras. That was infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Thank you so much, Doc. Thank you. Bye-bye.